magandang tanghali! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang ina! Na ano? Nicole yan. Magandang tanghali sa lahat ng mga kabisyo natin ngayong oras na ito. Anong kinakain? Ay oo, sa mga nanananghalian ngayon. Nag-ano ka ba? Nagda-diet? Bulsa lang. Bulsa lang. O bulsa pa rin ang diet. Actually, yung kain ko, dati, di ba nagagawa kong mag-omad? Oo, one meal a day. Oo. Oo. So ngayon, parang nagto 2 meal a day. Okay. Kasi parang na-achieve mo naman na yata yung weight na gusto mo. Hindi, Tama ba? Parang natatabaan pa rin ako sa mukha. Nalalakihan pa rin ako sa tiyan ko. O ano lang, hindi ang hirap kasi niyan. Alam mo, may mga iba na ngayon lang ulit ako nakita after a long time. Tapos natanong nila sa akin, anong ginawa mo? Bakit? Paano ka pumayat? Tapos sabi ko nga yung OMAD o yung 1 meal a day. Tapos ang laging sunod na question, hindi ka ba sumungit? Kasi kung ako yan, makakain ko yung katabi ko sa irita ko eh. Yun yung pagkakaintindi nila eh. Oo, pero pag binabalikan ko nga, hindi naman ako nangain ng ibang tao. Correct. Kung naging masungit man, pwedeng oo, pero sa madaling salita, kaya. Oo. Yun, kung Kaya gugustuhin, kakayanin. Kasi ako nung ni-research ko yan, yung totoong fasting, sabi ko, oo nga, it makes sense kasi yung mga tao kasi dati nung unang panahon, kahit sa Bible, di ba, mga 700, 900 years old. Hindi naman sila kumakain araw-araw palagi. So, may fasting sila. Kaya pala pag nagpe-prayer sila, nagpa-fasting, so, nalaman ko, ang sabi ng mga doktor, na pag nasa fasting state ka, na-reach mo yung nag-create siya ng mga new brain cells. Ay, so, nagiging smart ka. So, ibig sabihin, kapag lamon ka ng lamon, nakakabobo ito. Kung tatagalugin natin, di ba? Kung susumahin. Edi sa bagay, alam mo, hindi man on a level ng scientific, di ba? Hindi ba't kapag lagi tayong busog, yung lagi bang parang punong-puno yung tiyan natin, nagbibigay ito sa atin ng para sa akin bumabagal yung takbo ng pag-iisip. Paano? Nakakaantok. Correct, nagiging baboy mode ka. Nagiging baboy mode ka, totoo. Yung nagkakamot-kamot ka pa dyan. Laki-laki tiyan, kamot-kamot, gano'n. Baboy mode. So parang yung sinasabi mo na nag-create ng bagong brain cells or whatever, may katotohanan. At syempre, inaral naman yan. Meron naman talagang katotohanan ng lahat ng yan. Pero syempre, hindi porke sinabi ng isang tao na nag-work sa kanya yung OMAD, gagawin mo agad. Correct. Kasi kanya-kanya tayo ng katawan. Diba? Saka hindi agad-agad yung nagagawa eh. Paunti-unti yan eh. Correct ka. Wala pong biglaan na. Ikaw, paano ka nag-start? Nag-start lang talaga ako ng bigla. Trinay ko na lang talaga cold turkey. Parang katulad nung tumigil ako sa pag-yosi. Isang araw itinigil ko na. Ganon. Hindi na yung parang unti-unti. Kasi parang niloloko ko lang yung sarili ko na may paunti-unti pa ako nalalaman. Ganon. So nung nag-decide ako na mag-OMAD, sinubukan ko lang talaga na ang unang magiging kain ko ay gabi. Yun lang, sinubukan ko. Nung time na yun na nag-start ako, Diego, siya, lean period. Lean season, wala masyadong racket, wala masyadong ganap. So, ang lakad ko, mula dito lang sa booth, hanggang dun sa office ko, mga 6 steps, di ba? So, wala masyadong effort. So, kumbaga, kaya kinaya. Kasi, kung ibigay mo yan sa akin ngayon, na may moving on process, may mga ganap, tapos ang dami ng mga events, hindi ko kakayanin. So, physical, mental, tsaka emotional. Correct. Totoo. Baka mamaya pumayat ako, pero tuyot ako. Di ba? Parang, bakit na pumayat? Parang durugista ka na ba? Di ba? Parang gano'n. Kasi ngayon, I think hindi naman, sa palagay ko naman, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, hindi naman yung pagpayat ko, hindi naman yung papunta sa pagtuyo eh. Diba? So parang nakaganda din siya. Although hindi naman ibig sabihin na parang bumilis ako ha. Kasi mabagal pa rin ako maglakad eh. May kasama na talaga rupok na mga buto. Pero kakayanin talaga. So doon lang ako nag-start. Parang start ko lang na simula umaga pagdating ko dito, hindi na ako kumain. Ang susunod, sabi ko, ang susunod kong
kong kain is, kung kagabi ako huling kumain, nasusunod kong kain, gabi ulit. Ganon. So ano lang, naaamoy ko yung mga chicken dito sa labas. Naririnig ko, merong mga nagkukulong ako nun, Jegs. Talagang naririnig ko, may nagpakain. Pinakali mo sarili mo pala sa loob. Hindi ka namin nakikita. Hindi! Kasi naririnig ko. Alam mo yung naririnig ko palang na binubuksan yung box ng KFC. Alam mo yung ganun? Parang yung gravy kahit wala siyang amoy para sa akin, biglang ang amoy-amoy niya. So talagang matinding disiplina. Tama. Matindi talagang disiplina yung kailangan. I think dapat dedicated ka eh. Kapag hindi talaga hindi mo siya magagawa eh. Marami kang dahilan. Oo. Kahit ako nga, kung makita ko rin yung mga videos natin doon. Sabi ko, hala, parang bola ako. Correct, totoo. Sabi ko, ano ba to? Wala man lang nagsabi sa akin, ako na si Mujako. Wala man lang nakapagbanggit sa akin na super fairy na ako. Tapos, gandang-ganda pa ako sa sarili ko na parang ang mga sinusot ko, ang sisikip. Alam, parang, wala man lang nagsabi sa akin na miss, suman ka ba? Kakaloka, totoo. Kaya, ayoko na ding balikan. Kaya kung halimbawa, ikaw po ay nagsimula ka na sa kung ano man at mahirap i-start yun the beginning is always the hardest. I always say this in anything, di ba? Beginning of a moving on process, beginning of a new hobby, di ba? Pag magbabike ka for the first time, magsusulat for the first time, lahat ng first time mahirap, di ba? Pero kapag ka naumpisa mo, feeling ko yung first 2 weeks or 3 weeks, maitawid mo siya, kakayanin mo, Nek, at wag mo nang sayangin. Sayang eh, ang hirap kaya umpisan. Pag nakita kasi nila na, like for example, ikaw pumayat ka, sabi, anong ininom mo? Yan, di ba? Laging ganon. Well, nakatulong naman talaga yung mga tubig kanal na tinitira ko dati. Kasi nag-diarrhea ako at walang ibang ginawa kundi mag-alburuto ang tiyan, di ba? Pero sa totoo lang, walang kinakain. Correct. Ang kagandahan kasi dyan sa OMAD, sa fasting, halimbawa, pag wala ka nang kinakain, wala nang food. Walang laman. So, kasi isa tayong malaking bacteria. Correct! Yung katawan natin po ng bacteria yan eh. So, ngayon, pag wala na siya makain, yung mga na-store na fats, yun yung i-convert into energy. Yun na yun. Ang mas maganda pa, Mama, pag dumating ka doon sa autophagy stage. Ano naman yung spell mo na naman yan. Basta yun na yun. Search na lang. Ano naman autophagy na yan? Paano isa-search? Hindi naman alam yung spelling. Buti na lang matalino yung Google. Kahit mali yung spelling mo, natatama niya. Yan. So pag dumating ka kasi doon, ang ginagawa niya yung mga dead cell, ginagamit niya. Nililinis niya yung katawan mo. So nakakaganda rin. Kaya tingnan mo, di ba? Kaya hindi tuyo. Oo, correct. Diba? May mga tao na nung pumayat sila, parang naging ibang tao. May ganun eh, parang ibang tao na to kasi glow pa rin yung skin. Yes, may ganon. So, hindi sa uminom ka ng kung ano-ano. Correct. Nakakatulong naman yung mga iniinom na kung anik-anik, di ba? Pero yung pinaka epektibo, walang bayad kasi wala kang kinakain or wala kang iinumin. Mas nakakatipid ka. Sa true! Di ba? Totoo. Nakakatipid ka talaga. Ayan nga pag-skip ng meal. Pero again, hindi po ito para sa lahat ha. Magtatanong kayo. Although ako Jegs, hindi ako nagtanong eh. Parang ginawa ko na lang talaga. So dapat kilala mo rin yung katawan mo. Correct. Hindi ka pwedeng basta-bastang papasok dyan kung alam mong hiluhin ka. Kung alam mong, di ba? Now, eto curious ako. Dahil alam ko mahilig yung family ninyo na mahilig kumain. Oo. Paano mo napagtatagpo yung most of the time kasi nakakasama ko naman sila sa gabi na. Ang oras ng kain ko gabi. Kaya talagang hindi siya mahirap para sa akin. Tatali ko lang yung sarili ko dito sa opisina. At pagdating ng oras na magkikita kami, din saka ako kakain. Okay. Yun lang yun siya. At ang trick doon, hindi ako kumakain ng mga pagkain na hindi ko gusto. So ang kakainin ko yung mga pagkain na gusto ko. Para hindi naman ako mabaliw. Pumayat nga ako, baliw naman ako. Diba? Ayoko naman ng gano'n. Ang mali kasi sa iba na kakain ng konti. Ako nung nag-OMAD akong ginagawa ko, as in fiesta talaga. As in busugin mo yung sarili mo. Tsaka kasi masaya ka dapat. The next 24 hours ka na naman. Wala ka na nang kakainin ulit Tubig ka na lang. So ibig sabihin, dapat yung masaya ka sa kinakain mo. Si Jowa Dick hindi man nakumbinse. Trinay niya. Tapos anong ending? Ayun, naging masungit siya. Nung nilambing ko, nagalit sa akin. Sabi ko, wag ka na nga. So, ganyan, di ba? The beginning is always the hardest. Sa una lang naman talaga siya masakit. At hindi lang naman ito tungkol sa, tungkol sa pagda-diet eh. Di ba? Tungkol sa lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Di ba? Parang, akala mo lang, kunyari heartbreak. Akala mo lang, hindi mo na talaga siya makakalimutan. Akala mo lang, ito na ang katapusan ng mundo mo. Wala na, finish na. Ito na, finish line na. Siya na lang yung pwede magmahal sa akin. Pero hindi pa pala. Di ba? Meron pa yung kasabihan sa English, yung basta sa dulo ng tunnel.
silver lining. At the end of the tunnel is a silver lining. May silver lining at the end of the tunnel. Diba? Light at the end of the tunnel. Ay, oo nga, every cloud is a silver lining. Napaghalo-halo na pala. Napaghalo-halo ng quotation. Pasensya na kasi hindi pa po oras ng kain ko eh. So medyo alam mo na, nakakabobo ng slide, diba? Pero totoo eh, yung akala mo yung mga pagbagong break ka, akala mo hindi mo kakayanin. Yung unang mga ilang araw, ang hirap talaga niyan. Pero eventually, mag-a-adjust yung katawan mo, correct, yung sistema mo, ikaw din mismo makaka-cope, di ba? So, ganun din po tayong lahat, mga tambalanista. Ayan. No, dami ko na kasing natatanggap ng mga mensahe simula nung sinabi natin kahapon na ang huling araw ng tambalan, which is tomorrow, di ba? Yan, bukas po yan. Oo, sabi nga sa akin ng isa sa mga boss natin, girl, wag ka mag-eye makeup bukas kasi for sure grabe ang mga luha. What if hindi pala ako umiyak noon? Ano nangyari kung hindi ako umiyak? De, pero ang dami ko na natatanggap ng mga mensahe na bakit ganun, parang mas masakit pa ata ito sa Kathniel, ganyan. Pero wala namang talagang ibang way is to accept it. Hindi lang talaga kaagad madaling i-accept. And then, move forward. Yung wala lang. Akala mo lang hindi mo kaya pero kaya mo. Diba? So, akala mo hindi ka mabubuhay nang wala siya pero mabubuhay ka pala nang wala siya. Ganun. And for all you know, something better is coming up. May diba? mga reasons kasi. Meron. May mga reasons talaga. Ang hirap lang talagang isipin, ATM. Lagi nating sinasabi yan. Pero dadating ang panahon, maiintindi mo, kaya naman pala. Diba? Kaya naman pala kailangan mangyari, kaya naman pala kailangan magkahiwalay, kailangan may mag-give up, mga ganon. Merong mas malalim na dahilan. Diba? Ganon! So alam nyo na, laban lang. So sa aming pinakamamahal na mga tambalanista, tomorrow is our last day. Makakasama po natin si Christopher bukas. Ikaw ba, handa ka na ba, emotionally? Hindi. Ako pa ba? Magpapaka-plastic, di ba? Siyempre, talaga ako, alam mo yung you have to be strong, pero also mentally parang nade-drain ka. Nandun ako sa state na yun, pabaliw, ganon. Pero alam ko, like all the other challenges na pinagdaanan ko sa buhay, this too shall pass. Ito yung lilipas din talaga siya. Ito yung nasa parang soldier mode kayo. Na soldier mode, correct. Nasa gera ka, hindi ko na nagmumurn habang nakipagparilan ka. Correct. Yung halimbawa, yung best friend ko na baril sa battle, di ba? Umiiyak ako pero kailangan ko pa rin bumaril. So, nandun ako sa mode na yon na hindi ako pwedeng hindi bumaril. Kasi pag, ako naman yung matitegi. Tandaan, Diego, ang aking pamilya, mga patay gutom sila. So, hindi ako pwedeng tumigil. Ayan, pwedeng magpahinga, pwede hindi tumigil. Correct, diba? Suka, pero hindi susuko. Ganon. So, ganon ang gagawin. Masakit man isipin. Iniisip pala nga yung ng mga ibang tambalanista natin na, may hangganan pala yung tambalan, may last day na tinatawag kung, diba? Mga bata pa naman sila, bakit may pa last day, diba? Ganun tulogo. Mahirap intindihin, kaya lang minsan may mga bagay na kailangan nalang tanggapin. Correct. Mga ganun talaga eh. Hindi natin ma-explain eh. Tayo mismo hindi natin maipaliwanag eh. So, kung walang paniwanag, di tanggapin na lang muna for now. Ganun na lang muna ang ating gagawin. Diba? Ang mahalaga naman, diba, is nagkaroon ng maraming memories. Yan, importante. Yun naman, ang mahalaga naman, sabi ko nga, nagdadasal ako kanina, Lord, thank you, 20 taon din naman kasi yun. Diba? Hindi naman yun hindi joke. Siya madali eh. Hindi naman din, hindi din madali yun. At hindi din naman lahat nakakarating doon. May mga kakilala ko hanggang 20 seconds lang. Nagkatinginan, nagkaamoy na ng hininga, wala na, hiwalay na, di ba? Pero ito, 20 years, it's 2 decades. Yan, di ba? 2 decades rin ito. So, ipinagpapasalamat natin sa Diyos yan. Magkaiba-iba pa rin kasi yung dynamics ng bawat tao. Kahit sabihin natin tumatagal kayo, hindi tayo kagaya ng mga swan. Bakit? Ano namang eksena ng mga swan? Ang mga swan kasi, kung nakakita sila ng partner for life na nila. Kaya di ba nagiging yung swan? Nagiging heart sa towel, di ba? Pag binuo sa motel, ganun ba yun? Yun, di ba? Kaya sila binubuo na parang heart sa motel. Kasi partner for life. Okay. Baby, kalma.